Love Serye TV. Deceitful Love with the Playboy. Tunghayan na po natin ang ikapitong bahagi. Lumipas sa mga araw na hindi mapalagay si Rain. Kahit naghihintay na lamang sila sa pagsapit ng araw ng kanilang kasal, tuloy pa rin si Dre sa panunuyo sa kanya. Naging masigasig ito na siyang napapansin niya. Tuwing dadalawin siya nito, hindi lang flowers and chocolates ang pasalubong nito sa kanya. Meron pang balloons. At nung huling dalaw nito, binigyan siya nito ng gold bracelet. Tinanggap niya iyon, pero hindi na dahil bahagi ng drama, kundi dahil sa udyok ng puso niyang tanggapin ang naturang bagay. Overwhelming ang atensyong ibinibigay sa kanya ni Dre, nakakataba ng puso. Ang hindi lang niya inaasahang development sa kanilang relasyon ay palagi niyang naiisip ang binata, lalong-lalo na sa gabi. Ayaw niyang isiping nagkakagusto siya rito, pero iyon ang isinisigaw na katotohanan ng kanyang puso na kinokontra ng kanyang isipan. At ayaw naman niyang amining umiibig na siya sa lalaking naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Alam mo, ikaw ang ikakasal na tila problemado. Napatingin siya kay Leonie. Kasama niya mga kaibigan. Naroon sila sa paborito nilang hangout. Sinusundo siya ng 3 bago dumilim. Oo nga, bakit tila hindi ka yata masaya? Sigonda ni Mela. 1.5 month na lang at ikakasal na kayo ni Dre. Dapat ay hanggang tenga ang ngiti mo ngayon. Magiging Mrs. Ruiz ka na. Something's wrong, Rain? Nginitian siya ni Josie. Pagkatapos ay umiling siya. Mabibigo ang mga ito sa inaasahan. Magugulat sa mangyayari. Magugulantang ang buong Pilipinas sa klase ng kanyang paghihiganti. See? Pati ngiti mo'y pilit. Sumimangot si Josie. Hindi ka ba masaya sa relasyon ninyo ni Dre? Ikaw lang yata ang ikakasal na parang hindi nasisiyahan. Oo nga, sabay na sambitin na Mela at Leonie. Huwag nga ninyo akong pinagpapapansin. Magsaya na lang tayo. Yun na nga eh. Nandito tayo para magsaya, pero tingnan mo naman yung pagmumukha mo. Para nagtitika, kantsaw ni Mela. Huwag mo sabihing may ibang babae si Dre. Anitong sa tono ay halatang hindi siya ipagtatanggol at kampihan kung sakaling totoo nga iyon. Niloloko ka ba niya? Si Leonie naman na nagsalita. He's a good guy, loving, every woman's fantasy. Paglalahad niya. Ang mali lang, na biktima nito si Divina. Niloko nito ang kanyang kapatid. Doon nagkamali si Dre. So what's the problem? Tanong ni Josie. Medyo masakit lang yung ulo ko. Masyado na ba siyang transparent? Huwag na lang ninyo akong intindihin. Come on, let's have fun. Tapos ay magdisko tayo. Sa bagay, hindi ka na pwedeng sumama sa amin na maglakwat siya kagaya nito. Pag nagsama na kayo ni Dre, marriage life mo ang bibigyan mo ng pansin at atensyon. Ani Leonie. Don't worry, kaibigan ko pa rin kayo. Wala namang mangyayaring kasalan eh. That's good, sambit ni Mela. 11:00 na inihatid si Rain ng mga kaibigan niya sa kanilang bahay. Ganoon na lamang ang gulat niya nang mapasukan si Dre sa sala. Umiinom ito ng kape. Halatang pilit na nilalabanan nito ang antok. Kanina ka pa? Naupo siya sa harap nito. Tumango ito. Dito na ako nag-dinner eh. Ngumiti siya. May problema ba? Umiling ito. Nagpapalipas lang ako ng oras. Ganyang nandito ka na, uuwi na ako. Tumayo ito. Babalik na lang ako bukas. Hindi ka maghihintay ng matagal kung wala kang importanteng sadya sa akin. Biglang naisatinig niya. Magpahinga ka na muna. Bukas na lang ako babalik. Hinalikan siya nito sa kanyang pisngi. Bukas na lang tayo mag-usap. Makapaghintay pa naman ang yung sadya ko sa iyo eh. Tumango siya. Sigurado ka? Malungkot na tumango ito. Good night. Good night. Hindi niya ginantihan ang halik nito. Inihatid siya nito sa sasakyan. Mag-iingat ka. I wish they were through. He mumbled before gunning the engine. Muli naman siyang pinanlamigan. Kinakabahang sinundan na lamang niya ng tingin ang papalayong kotse. Hindi siya pinatulog ng huling tinura ni Dre. Naapektuhan siya. Balisang balisa. Sa tono ng pananalita nito, mukhang may alam na ito sa plano niya. Yun kaya ang importanteng sadya niya rito? To settle everything? Then what? Maghihiwalay sila ng landas. Out of the plan yon. Kahit nababalisa ay halos hilahin ni Rain ang mga oras ng sumunod na araw. Paano kung alam na nitong kapatid siya ni Divina na paghihiganti ang tunay na intensyon niya rito? Hindi siya makakakain ng tanghalian. Magulo ang kanyang isipan. Kinakabahan siya.
Ang kanyang isipan ay nakatutok sa pag-uusapan nila ni Dre. Sana'y hindi madiskaril ang kanyang plano. Na iba ang pag-uusapan nila ng binata. Na sana ay walang kinalaman sa kanyang tunay na intensyon. 6:45 dumating si Dre sa kanila. Hindi pa siya nakakakain ng hapunan, kaya niyaya niya itong sabayan siya. Pinaunlakan naman nito ang paanyaya niya, pero kapansin-pansin ang tila panlulumo nito. Gayunman ay marami itong nakain, hindi nawala ang appetite nito. Ano bang pag-uusapan natin? Naroon na sila sa tabi ng man-made lagoon nang magtanong siya. Hindi pa rin siya mapalagay. Kapansin-pansin ang panlulumo ni Dre, pero kampante pa rin ito. Tila kontrolado nito ang sitwasyon. Pareho tayong nahihirapan sa sitwasyon rin. Napakunot noo siya. Anong sitwasyon? Walang duda ang pagmamahal ko sa'yo. Malinis yung intention ko. Wika nito pagkatapos ay sunod-sunod na umiling. Una kita ko pa lang sa'yo, you reminded me of someone. Sino? Si Divina. Natulig siya. Kapatid mo siya, hindi ba? Bumangon ang galit sa kanyang dibdib. Paano mo natuklasan? At nagpakamatay siya. Hindi totoong na-aksidente siya, right? Dahil sa'yo, matigas na ako sa niya rito. Ikaw ang dahilan kung bakit ninais niya magpakamatay na lang kaysa mabuhay. Wala akong kasalanan sa kanya. Walang kasalanan? Pasigaw na tanong niya. Hindi nagpakamatay si Divina kung hindi mo siya niloko. Hayop ka. Wala kang karapatang magpaiyak ng mga babae. Kasalanan ko ba kung sila ang lumalapit sa akin? Hindi ako perpekto, Rain. Pero sa kaso namin ni Divina, hindi ko siya niloko. Siya ang nanloko sa akin. Siya ang nagtaksil. And do you expect me to believe that? Singhal niya. Bahala ka kung ayaw mo akong paniwalaan. But God knows mahal na mahal ko siya. Kung paano ko siya minahal. Tila nahihirapan ang damdamin nito habang nagsasalita. Kung paano ko siya pinagkatiwalaan, Rain. Sinungaling. Hindi na niya napigilan ng pagbalong ng kanyang mga luha. At ngayon ay sinisiraan pa nito ang kanyang kapatid. Kilala ko si Divina. Mahiya ka, Dre. Muli pa rin siyang nasusuka sa pagbanggit sa pangalan ng lalaki. Nakailan lang, kasintamis ng asukal iyon sa dulo ng kanyang dila. Kung kilala mo siya, sana'y alam mong playgirl yung kapatid mo, Rain. Patuloy na pagpapaliwanag nito. Isa lamang ako sa mga lalaki sa buhay niya. Liar. Paano niya pagkakatiwala ng kagaya nito? Hindi na umimik si Dre. Titig na lamang ito sa kanya. Tila hindi nito malaman ang gagawin. Nag-uumapaw ang galit sa kanyang dibdib. Umiyak siya ng umiyak. Nasira ang kanyang plano. Paano pa niya mabibigyan ng katarungan ng pagkamatay ng kanyang kapatid? At paano naman nalaman ni Dre ang lahat? Bago pa ako inausap ni Tito, nalaman ko ng kapatid mo si Divina. Isang kakilala nagsabi sa akin, the day after our announcement was published. Automatic kong napatigil siya sa pag-iyak. Kinausap ka ni Papa? Naalala niya na mag-solo ang dalawang lalaki sa veranda. Noon ipinagtapat ng Papa niya rito ang totoo. Tumango ito. Ipinagtapat niya sa akin ang lahat. Bakit? Bulong lang sana iyon pero napalakas ang kanyang pagbanggit. Dahil ayaw niyang makapaminsala ka ng ibang tao. Ang aanihin kong kahihiyan ay aanihin din ng pamilya mo. Hindi mo ba naisip yon? Alam na ng buong Pilipinas na ikakasal tayo. Magiging katawa-tawa ang pamilya natin pag hindi natuloy yon. Hindi na siya nakikinig. Muli na naman bumalong ang kanyang mga luha. Nakita ng Papa mo kung gaano kita kamahal. Kung gaano kalinis yung intention ko sa'yo. Nakokonsensya siya, Rain. He doesn't want to be part of your play. Anitong nasa tinig ang panunumbat. Tama na. Hindi niya gustong pakinggan ang kabiguan ng mga plano niya. Umalis ka na. I don't want to see you again. Ever. Halos lumabas na ang litid sa kanyang leeg. Pero nanatiling hindi kumikilo si Dre. Umiling ito. Babalik ako rin. Marahang kumilos sa mga paa nito. Tumalikod at tinungo ang kinaroroonan ng kotse nito. Nasasaktan siya sa bawat hakbang na ginagawa nito. Napahagulhol na siya nang humarurot palayo ang kotse nito. Her plans shattered into pieces at her feet, unmaterialized. Hindi na niya may paghihiganti ang kabiguan ni Divina. She was afraid her sister's slackness might be hers too. And hindi niya tinawagan ang kanyang ama. Ayaw niyang sumbatan ito sa telepono. Sa susunod niyang pag-uwi sila maghaharap ng mag-ama. Naunsya may mga plano niya dahil sa pakikialam nito. Nahihirapan siyang ituon ang kanyang atensyon sa trabaho.
Kahit medyo nawawala sa sarili, nagawa niya makakilos ng maayos. Hindi niya ipinahalata kanino man ang mabigat na dalahin niya sa dibdib. Nagawa niyang maikubli iyon sa mga kakilala. Hindi na rin siya kailangang maghintay sa araw ng pag-uwi niya sa Bataan. Dahil sa isang gabing umuwi siya, sa tinutuluyan niya ay naroon ang kanyang mga magulang. Palagi ka bang ginagabi ng uwi? Salubong sa kanya ng papa niya. Kababae mong tao. Matraffic pa. Malamig na tugon niya. Maninibago pa po ba kayo dito sa syudad? Pag minalas ako, mula sa pinapasukan ko'y aabutin ako ng 3 oras sa pagbabiyahe. Kumain ka na? Sabad ng kanyang mama. Obviously, nararamdaman nito ang namumuong atensyon sa pagitan ng kanilang mag-ama. Kanina pa kami nakikikain ng papa mo. Pagtataboy nito sa kanya. Wala siyang ganang kumain ngayong kaharap na ang kanyang ama. Ang gusto niya ay mag-usap agad sila. Napasukod ho kayo. Kumunot ang noon ng kanyang papa. Anong klaseng tanong yan? Mukhang problemado ka. Kunan nito sa kanya. Pinakatitigan siya nito. Bibihira na nga kaming makaluwas dito ng mama mo. Malamig pa ang pagtanggap mo sa amin. Ano bang problema mo, anak? Ang nobyo mo ba? Biglang natuon ang kanyang mga mata sa papa niya. Alam na ni Dre ang tungkol sa plano ko. Napansin niyang napatingin ng kanyang mama sa kanyang papa. Hindi ko akalaing ibubuko ninyo ako. Siguro ay magkasabwat ang mga magulang niya. Nakikipaghiwalay siya sa'yo? Ng kanyang ama. Nakipaghiwalay nga ba sa kanya si Dre? 3 araw nang wala silang komunikasyon ng binata. Ang huling sinabi nito, nung umalis ibabalik ito. Kailan? Hindi na inintay ng kanyang ama na makatugon siya. Gusto mo malaman ang dahilan? Dahil natatakot ako magaya ka sa kapatid mo. Paano naman ako magagaya kay Divina? Alam ko ang aking ginagawa pa. Diskarte ko yon. Matagal kong pinag-isipan at pinaghandaan. Tapos kayo mismo ang sumabotahe. Pinaghandaan? Pinag-isipan? Galit na ulit ng papa niya. Tumayo ito at tumingin sa kisame. Wala kang kontrol sa damdamin mo, Rain. Niisipin mo'y hindi mo makontrol. Napakunot noo siya. Hindi ko kayo maintindihan. Talagang hindi mo maiintindihan dahil itinanim mo sa iyong isipan ang galit mo kay Dre. Talagang itinanim ko. Sinadya ko. Kaya nga nakialam na ako. Hindi mo alam but you're falling in love with him, that's why. Tila bombang sumabog iyon sa harap niya. Napanganga siya sa isiniwalat ng kanyang ama. Nakita niyang napakagatlabi ang kanyang ina. Tila sinang-ayunan na sinabi ng kanyang ama. Ayokong gawin mo rin yung ginawa ni Divina na dahil hindi mo matanggap ang lahat, walang naisip kundi ang magpatiwakal. Hindi totoo yan. Iyan ang pagkakaalam ko. Dahil binalot na ng pagkamuhi ang puso mo. Ni sarili mong damdamin ay hindi mo pinansin. Binaliwala mo. Hindi niya malaman ang itutugon. Hindi mo alam. Umaapaw ang kaligayahan ng iyong mukha tuwing magkasama kayo ni Dre. Naging saksi kami ng mama mo, Rain. Hindi kami maaaring magkamali. You love him. Kaya lang ay nangingibabaw ang galit sa puso mo. Napailing siya pagkatapos ay napayuko. Mahal ka ni Dre, Rain. Nagpapatuloy ang kanyang ama. Bago pa man kami nag-usap, alam na niyang kapatid mo si Divina. Naghihinalas na siyang paghihiganti lamang ang tunay na intensyon mo. Natandaan mo ba nung hikayatin ka niya magpakasal kayo sa huwes? Hindi siya umimik. Nanatili lamang siya nakayuko. Sinusubukan ka niya. Inaalam niya kung totoong mahal mo siya. Nang tumanggi ka, positibo siyang may hidden agenda ka. But you can't fool him, Rain. Alam niyang mahal mo siya. Nanatili pa rin siyang tahimik. Tungkol naman sa kapatid mo, kay Divina. Siguro nagkamali tayo ng paghusga kay Dre. Hindi natin alam kung ano ang totoo. Pero sinabi niya ang versyon ng kanilang relasyon. Sising-sisi siya sa nangyari sa kapatid mo. Nagtaas siya ng mukha. Naniniwala naman kayo sa kanya pa. Wala na si Divina to defend herself. So it's easy for him to web lies. Pabor na rin sa kanya ang lahat. Self-centered at arrogante si Dre. Hindi ko nakita ang mga iyon sa kanya, Rain. Tugon ng kanyang papa na naupo sa tabi niya at inakbayan siya. Sa ikli ng pagkakakilala ko sa kanya, napatunayan kong totoong tao siya. He'll make you happy, Iha. Ano ba ang pinakain niya sa'yo? Bakit ganyan na lang ang pagdidepensa niyo sa kanya? Umiling ito. Anak, nangyari na ang lahat. Sa sandaling ito, hindi pa rin natin matukoy kung sino ang dapat sisihin sa pagkamatay ni Divina. Isa lang ang masasabi ko, kasalanan ng kapatid mo. Hindi naman niya dapat kitilin ng kanyang buhay. Kahit ano pang paliwanag ang gawin ni Dre,
Siya ang dapat sisihin sa pagkamatay ni Divina. Huwag na nating pagtalunan ng bagay na to. Tama na. Nasabi ko ng aking dahilan. Nasa sa iyo na ngayon ano ang desisyon kung tatanggapin mo pa rin si Dre. Umanhik na ang kanyang mga magulang. Naiwan siya mag-isa sa salas. Nanlulumong na isubsob niya ang mukha sa kanyang mga palad. Napansin niyang nababasa ang mga iyon. Noon niya napagtantong umiiyak na pala siya. Hindi niya alam kung bakit siya umiiyak. Ipit na ipit ang pakiramdam niya. Pinagkakaisahan siya. Sa tingin niya ay nag-iisa lamang siya sa mundo. Walang kakamping nakatayo sa likuran niya. Walang duda. Nakuha ni Dre ang simpatya at tiwala ng kanyang mga magulang. Tumayo siya at pumanhik sa kanyang kwarto. Nagpapaantok na siya na may kumatok sa pinto. Ang kanyang ina ang napagbuksan niya. Pumasok ito at naupo sa gilid ng kanyang kama. Sorry iha, pero tama ang sinabi ng papa mo. Natatakot lamang kami na mangyari sa iyo ang sinapit ni Divina. Nag-iisa ka na lang naming anak. Tama bang kampihan ninyo si Dre, ma? Nasa tinig niya ang hinanakit. Wala kaming kinakampihan. Iyon ang interpretasyon ko, ma. Tumango ito ng marahan. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Ayaw mo mang aminin, alam naming mahal mo na rin si Dre. Walang duda. Ang mainam niyan, mahal ka rin niya. Wala akong makitang rason para tanggihan mo ang pag-ibig niya. Hindi ko siya mahal, ma. Umiling ito. Hindi kita pipilitin, iha. Pero sana'y magising ka sa katotohanang parehong kailangan niyo ni Dre ang isa't isa. Wala akong hinangad sa tanang buhay ko kundi ang lumigaya ang aking mga anak. Ngayong wala na si Divina, sa iyo na nakatutok ang atensyon namin ng iyong ama. Ang makita kang maligaya ay isang kasiyahan na para sa amin. Ma, kalimutan na natin ang mga nangyari, iha. Napaka-gatlabi siya. Mahal ka ni Dre, iha. Pagkatiwalaan mo siya. Tumayo ito. Sige na, magpahinga ka na. Good night. Lumabas na ito ng kanyang silid. Nagpakawala siya ng malalim na hininga. Muli siya nakahiga sa kama. Mahal daw niya si Dre. Nais niyang matawa. Pero bakit palagi niyang naiisip ang binata? She missed him terribly. Ilang gabi pa lang silang hindi nagkikita. Parang gusto na niyang mabaliw. Tulad ng sa mga sandaling iyon, ito ang laman ng kanyang isipan.